Opo, dakilat mapagpala, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga unang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa na tapos na tigit. Pagkinos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagam kami't patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal pa rin ikaw po maglagay ng mga katagad. Dapat bigkasi ikaw po aking naasahan. Buksang pang-unawat kay sipan ng bawat pakinig. Patulang kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Paris in the Lord at ating pong inaalala at di malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Welde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gayon din po ang ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako'y nagpabuot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. At tayo ngayon, mga minamahal, ay patuloy naglalakbay sa isang bagong taon at tayo po ay halos lampas na sa isang unang buwan, mga minamahal, ng isang bagong taon. Ay ang ating tatalakayin, pamagatan natin sagacious look. Sagacious look, ang ibig sabihin ng salitang sagacious ay matalino, maalam, o marunong. Lagyan natin ng look, sagacious look, ang ibig sabihin matalino, o maalaman, o marunong na tingin. Yan po ang ating tatalakayin, sagacious look. Basahin po natin ang ating mga tekstong, kindly po sa ating beloved Bible readers. The book of Psalm chapter 32, verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. The book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26 up to verse 28. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which you have not known. God bless you po, kindly sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 32, versikulo 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito iniligay ko sa harap ninyo, sa araw na ito, ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon iyong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw nito. At ang sumpa kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking inuutos sa inyo sa araw nito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo ng may galak at may saya. Palakpak na may pasasalamat sa ating napakabait na Diyos sa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sagacious look, matalino, maalaman o marunong na tingin. Sabi ng ating nabasa sa last praise ng Psalms 32 verse 8, sabi ng last praise, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Yung tingin ng Diyos na may karunungan, mga minamahal, yung tingin ng Diyos na may kaalaman,
Ang sabi, ito ay may lakip na payo. Nakalakip ang matalino at maalamang tingin ng Diyos sa kanya mga pinagpalat, piniling mga anak. Dahil kung tao ang titingin sa iyo, mga minamahal, huhusgahan ka ng tao ayon sa iyong panlabas na kaanyuan, ayon sa iyong pansamantalang kalagayan. Iyon ang ugali ng tao, that is the nature of man. I-judge ka dahil ikaw ay tao rin na kagaya niya. Pero ang banal na kasulatan ang nagsasabi, mga minamahal, kapag Diyos ang tumingin, hindi ka huhusgahan ng Diyos. Titingin ng Diyos sa iyo na may kaalaman. Titignan ka ng Diyos na may karunungan. Dahil sabi ng ating nabasa, pagtingin ng mata ng Diyos sa iyo, papayuhan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ka niya huhusgahan ano ang iyong kalagayan, ano ang kaanyuan mo, o ano ang meron ka. Hindi ka huhusgahan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng best praise, ang gagawin ng Diyos sa iyo, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, napakabilis ng panahon. January 18 na ngayon. Pagkatapos niyan, 51st anniversary natin, mga minamahal, celebration ng birthday ng ating beloved Honorable Evangelist. Pagkatapos niyan, Victorious Talipaw Mission, December na naman. Mabilis na panahon. Ang tanong, kaya ba nating makasurvive sa mabilis na panahon, mga minamahal? Dahil ikaw na tao, titingin ka rin sa kapwa mo tao. At ang taong kapwa mo ay titingin din sa iyo. Pero kapag ang Diyos ang tumingin sa iyo, ano pa man ang panahon, maigsi o mahaba, ang sabi, papayuhan ka ng Diyos sa daan ng iyong lalakaran. Kaya sa payo ng Diyos, mga minamahal, ikaw ngayon ang pipili. Kaya nilagyan natin ang supporting verse, Deuteronomy, chapter 11, verse 26 up to 28. Binibigyan ka ng kalayaan ng ating mahal na Panginoon. Pipiliin mo ba na ang kanyang paningin na may karunungan o may kaalaman ay palaging nasa iyo? Dahil kung pipiliin mo, sabi ng verse 26, narito, inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Yun lang pala ang meron, mga minamahal, sa bawat panahon. Sinasabing blessing and a curse. Yan lang ang napapaloob sa tinatawag na panahon na darating at dumarating sa kasalukuyan, lilipas at muling darating. Sabi, ang laman ng panahong ito ay sumpa lamang at pagpapalang inilagay ng mahal na Panginoon sa iyo. Pag pinili mo ang Diyos ay nakatingin sa iyo na may karunungan, sabi ng verse 26, piliin mo pagpapala o sumpa. Kailan darating ang pagpapala? Sabi ng verse 27, ang pagpapala kung iyong dinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Pag dumating sa iyo may karunungang tingin ng Diyos at pinapili ka niya, sabi ng verse 27, pinili mong sundin ang utos ng Diyos. Ang sabi, ang nasa iyo sa panahon ito, darating pa ay ang pagpapala. Pero pag nagkamali ka ng pili, inalis mo ang matalinong tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ang tumitingin sa sanlibutan at sa kapwa mo at sa sarili mo, hindi mo pinabaya ang Diyos ang tumingin sa iyo na may karunungan, magkakamali ka ng pagpili. Ang mapipili mo ay hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos para sumayo ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ang worst things, mga minamahal, ibig sabihin, mga bagay na masama, mapipili mo ang tinatawag na sumpa. Ano ang meron? Sabi ng 28, at ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking inutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Doon naman darating ang sumpa, mga minamahal. Pag ikaw ay lumihis sa lakad na inilagay ng Diyos sa iyo, sabi ng ating first praise sa ating nabasa,
Psalms 38, verse 32 verse 8, sa first phrase, ang nakalagay doon, God will instruct thee. Bibigyan kang instruction ng mahal na Panginoon sa daan na iyong lalakaran. Ang sabi sa ating nabasa ngayon, pag lumihis ka sa daan na iyong lalakaran na ibinigay ng Diyos sa iyo, na may pagtingin ng Diyos na may karunungan, lumihis ka. Ang sabi, ikaw ang tumanggi sa pagpapala, ang pagpapalay hindi para sa iyo. Ang sabi, ang sumpa ang para sa iyo. Yun ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga merong sinatawag na sagacious look, mga minamahal, para maunawaan natin, mga minamahal, ito pala yung pagtingin ng Diyos. Pagtingin sa atin na may karunungan at kaalaman para maingatan natin ang ating langdas sa bawat panahon na darating sa ating buhay. Kaya kalakip nito, mga minamahal, ay merong tinatawag na salaysay na saksi. Salaysay na saksi ang ibig sabihin, eyewitness account. Eyewitness account, ginawa ito ng Diyos, mga minamahal, upang patunayan sa iyo na yung pagtingin sa iyo ng Diyos na may karunungan ay hindi lamang salitang inuutusan ka, kundi ito ay merong manifestation ng kapangyarihang ginagawa ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dito, eyewitness account o salaysay na saksi. Kindly. The first book of Timothy, chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The Gospel, Matthew, chapter 11, verses 4 and 5. Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talatay 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, ang talatay 4 at 5. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparong kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong naririnig at nangakikita. 5. Ang mga bulag ay nangakakikita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga kitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Eyewitness account, sinasabing salaysay na saksi. Sa sinasabing matalinong tingin ng Diyos o sagacious look of God, sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, na siyang may ibig o ang Diyos ay may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ito pala ang gusto ng Diyos. Kung meron mang napapahamak, ang tao sa kanyang sarili ang may gusto niyan. Kung ang tao ay nanatili sa kanyang karamdaman, siya ang may gusto niyan. Dahil sabi ng ating nabasa, sa matalinong tingin ng Diyos, siya ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ano ang manifestation na may kaligtasan, mga minamahal? Kapag ikaw ay nasa matalinong tingin ng Diyos, itong si Juan, nabalitaan niya, mga minamahal, na merong Jesus na nagpapagaling ng lahat ng klase ng karamdaman. Kaya nung dalawin siya sa kulungan ng kanyang mga alagad, sinabi niya, bumalik kayo. Tanungin niyo siya kung siya ba ang ating hinihintay o may darating pa. Kaya bumalik ang mga alagad ni Juan the Baptist sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tanong ni Juan the Baptist, yun ang tinanong nila. Pinasasabi ni Juan the Baptist, ikaw ba ang aming hinihintay o merong darating pa? Hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon, ako nga ang Mesiyas.
Ako ang God ni Father ng katawang tao para magbigay ng kaligtasan na ang lahat ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, bumalik kayo kay Juan. Dito pumasok ang sinasabing eyewitness account o salaysay na saksi. Bumalik kayo kay Juan, sabihin niyo, ang may sakit ay nagsigaling. Ang ketongin ay luminis. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga pilay ay nakalakad. Ang mga inaalian ng masamang espiritu ay nakalaya. At ipinangaral ang mabuting balita. Iyon ang sinasabing eyewitness account, salaysay na saksi, na ang ibig sabihin, ang salita ay may katotohanan, may manifestation ng kapangyarihan sapagkat ito ang matalinong tingin ng Diyos, mga minamahal, na kapag binitawan ng kanyang salita, hindi ito magiging void, hindi magiging walang laman. Pag sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay nagpapagaling, eyewitness account, salaysay na saksi, ang Diyos ay mararamdaman mong pagagalingin ang iyong karamdaman. O yung ating mahal na kapatid, bagong-bago yan, mga minamahal, puputulin ng paa. Nakita naman yung picture kanina. Kung nakikinig kayo ng patotoo, sino nakapanikinig ng patotoo ating mga kapatid? Sino nakakita ng picture niya sa monitor natin? Hindi ba? Puputulin ng paa, mga minamahal, walang pag-asa. Isa lang ang payo ng doktor, putulin ang paa, mga minamahal. Pero isang kapatid natin, kapag share sa kanya, dumalo siya sa gawain, mga minamahal, nakita natin yung kalagayan ng kanyang paa, talaga namang kinakailangang putulin. Kung doktor ang magsasabi, mga minamahal. Pero pagdal niya sa gawain, mga minamahal, ngayon nakita natin, nandito siya, yung puputuling paa, kahit kuko hindi naputol. Ngayon, kompleto ang paa, nakatayo na, naglalakad na, nagsasabing ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan, eyewitness account, salaysay na saksi na tayo ay nasa buong katotohanan at ang pangtingin ng Diyos ay may karunungan. Pag tinawag ka, may karamdaman ka, uuwi kang walang karamdaman. May problema ka, uuwi kang walang problema. Maglingkod ka sa malapay noon, hanggang sa huling hininga na yung buhay, ang tinatawag na sagacious look o matalino't maalam na tingin ng Diyos ay mananatili sa iyo. Papatnubayan ka sa iyong daan ng ating mahal na Panginoon. Merong tinatawag na hold unto God o kumapit sa Diyos. Minsan kasi marami tayong tinakapitan, mga minamahal, kung saan tayo kumakapit. Pag financial problem, sa lending. Financial problem, sa 5-6. Di ba? Ako naranasan ko yan sa palengke. Halos isang taon akong nasa 5-6, ang yumaman yung inutang ako ng 5-6. O yung katayuan ko sa kanya, naging maayos lang. Kasi pag nag-recommend ako, yung kasama ko sa palengke, kahit 100,000, wala nang pirmahan, ibibigay niya. Kasi good payer ako sa kanya. Pero isang taon, nabauna ko sa 5-6, mga minamahal. Kaya nga, doon ako nag-isip, bakit ba kinakailangan mangutang pa ako ng 5-6? Kailangan ko, pwede naman ako magpuhunan ng konti lang at lalago, mga minamahal. Lumago naman yung negosyo ko. Yung 30,000 kong puhunan way back 1987, mga minamahal, dumoble-doble naman. Ang problema, may kapalit na ketong. Wala rin problema, maraming pera. Pag wala sa iyo ang sagacious look ng Diyos o matalino't maalam na tingin ng Diyos, wala sa iyo. Nabubuhay ka sa sarili mong pagsisikap, makakamtan mo ang gusto mo, pero hindi mo isisigaw ang tagumpay na meron ka dahil ang kapalit nito ay walang hanggang kabiguan. O marami nga akong pera, meron naman akong ketong. Marami nga akong pera, wala namang kagalingan yung aking ketong. Ang tanging paraan, uminom ng lason at magpakamatay. Nang makarating ako sa gawain ng ating mahal na Panginoon, talagang may instant healing. Yung ating mahal na kapatid, pumuntang may diabetes, puputulin ng paa. Ngayon, instant healing, kitang-kita natin, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ako, way back 1989, dumalo sa gawain, may ketong.
pagkatapos ng gawain, umuwi akong walang ketong. Almost 37 years hanggang ngayon, by faith hanggang rapture, walang ketong. Ang kailangan natin yung sinasabing, hold on unto God. Lumapit ka sa Diyos. Kindly. In the book of Hebrews chapter 10, verses 23 and 26. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. In the book of Psalm chapter 91, verses 14 up to 16. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and shew him my salvation. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23, talo sa 26, na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Dito po sa awit 91, versikulo 14 hanggang 16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakaya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pulakpak muna tayo na ang pagliligtas ng Diyos ay nasa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hold on unto God. Sinasabing kumapit sa Diyos. Kasi minsan marami tayong kinakapitan. Pero meron tayong dapat nakapitan, mga minamahal, na may matalinong tingin para sa atin. Nakakaalam kung ano ang ating magiging kapalaran mula sa pagkatawag sa atin hanggang sa kahuli-hulihang sandali na manahin na natin ang pangakong walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, kung meron daw tayong ingatan nating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Ano ba yung nakilala natin na meron tayong pag-asa, mga minamahal? Na meron palang Diyos na sa atin ay nakatingin, ay may matalinong tingin, may magandang plano para sa atin. Kaya hindi ka lang pinagaling. Hindi ka lang pinagaling para lumusog ang iyong katawan at pumunta kung saan-saan at magpakasaya muli at bumalik sa sanlibutan. Pinagaling ka ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ingatan mong matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Ang sabi, upang huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang nangako. Yung nangakong Diyos na may matalinong pagtingin sa atin, ang sabi, tapat siya sa ating pangako. Kaya kumapit ka sa Diyos, huwag mo siyang pababayaan. Ingatan mong maigi ang pagkakilala mo sa pag-asang ito. Sabi, kung magkasala ka uli, sabi ng verse 26, sapagkat kung ating sinadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala ng katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Dahil nung tawagin tayo ng ating mahal na Panginoon, dati nakatingin sa atin, kaaway ng Diyos. Lahat ng gusto niya ipagawa sa atin, ipapagawa sa atin. Magkasala ka, mangalunya ka, pumatay ka, gumawa ka ng kasalanan, ibigin mo ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, wala tayong magawa. Dahil ang nakatingin sa atin, mga minamahal, manipulated tayo ng kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. Pero nung dumating sa atin ng sagacious look of God, yung matalino't maalamang tingin ng Diyos, mga minamahal, ngayon, ang nagpapaandar ng ating buhay ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Kaya sabi ng ating nabasa, huwag mong sadyain ang kasalanan. Sa bawat sandali na mapakinggan mo ang salita ng Diyos, sa bawat sandali na makita mong sarili mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, nauunawaan mo anong masama, anong mabuti, anong hindi dapat gawin, anong dapat gawin, malalaman mong ang kasalanan ay kasalanan, ang mabuti ay mabuti, huwag mong sadyain ang kasalanan, gawin mong sadyain, gumawa ng mabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ito yung sinasabing hold unto God o kumapit ka sa Diyos. Wala kang ibang kakapitan. Ano man ang mangyari sa paglilingkod mo sa Diyos? Ang tanging kapitan mo, ang Diyos na makapangyarihan, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil pag kinapitan mo siya, supporting verse, Psalms 91, simulan natin sa 14, sabi ng ating nabasa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Pag inilagak mo ang pag-ibig mo sa Diyos, kumapit ka sa Kanya, ano man ang mangyari, nakakapit ka sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng iba, mahal na Panginoon, huwag mong pabayaan akong kumapit sa iyo, kapitan mo ako, upang manatili akong nakakapit sa iyo. Paano kakapit sa iyo ang Diyos kung ikaw mismo bumibitaw? Di ba? Ang sabi, pag nagpakita ka ng pag-ibig sa Diyos, ang sabi, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ngayon, alam mo na ang pangalan ng Diyos. Alam mo na sinong Diyos ang tatawagan. Walang Santa-Santa, walang sino mang Virgin Maria, ang tatawagan natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil naglaga ka ng pag-ibig sa Diyos, kumapit ka sa Diyos. Ang sabi, ililigtas ka ng Diyos sa mababa mong kalagayan, ilalagay ka sa mataas na kalagayan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 15, siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan at ililigtas siya at pararangalan siya. Noon, tawag tayo ng tawag sa Diyos. Dahil alam naman nating may Diyos. Ang problema, iba't ibang pangalan nga ng Diyos ang ating tinatawagan. Kaya walang Diyos na tumugon sa ating panalangin. Ako lahat ng Diyos natawagan ko na. Paulit-ulit kong sinasabi, ang nanay ko kapangpangan. Pag kapangpangan, anong attitude? Madasalin. Dahil madasalin, maraming Diyos sa bahay namin. May malaki, may maliit, may puti, may itim, may dilaw ang buhok, itim, puti, girin ang buhok, kung ano-ano. Maraming Diyos sa bahay namin. Pero walang tumugon sa aming panalangin nang ako ay magkaroon ng karamdamang keto. Pero nang nalaman na namin ang pangalan ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya at ililigtas ko siya sa kabagabagan at pararangalan ko siya. Dumating man ang kabagabagan, nasa kaligtasan ka na, may karangalan ka pa. Paano ka magkakaroon ng karangalan? Dati nagsasalita tayo, walang katotohanan. Ngayon, magsasalita tayo, sasabihin natin, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan at tumutugon sa panalangin. Isipin nyo yung ginagawa niya sa Manila, diyan, sa Quiapo Church. Ilang barkada ko nahata ko diyan. 2 taon kami diyan, mga minamahal. Pag-uwi, may bisyo. Pagbalik, may bisyo. Pagpunta ron, may ketong. Pag-uwi, may ketong. Lumipas ang panahon, may ketong. Samantalang sa ating mahal na Panginoon, dadalo kang may karamdaman, mamaya, pag-uwi mo, masayang-masaya ka na, malusog ka na, pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Yan ang karangalan mo. Ipapatotoo mo, ipagsasabi mo na ang natagpuan mo ay Diyos na makapangyarihan, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Verse 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Ito yung hinahanap ng marami, yung mahabang buhay. Paano hahaba ang buhay mo kung nabubuhay ka sa kasalanan? Ang sabi, the wages of sin is death. Ayaw mo sa gusto, kung nasa kasalanan ka, magbubunga yan ang karamdaman. At sa susunod na araw, darating na ang kabayarang kamatayan. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, bubusugin ko siya ng mahabang buhay
at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, kumapit ka sa Diyos, sa Jesus, look of God ay nasa iyo, ang sabi, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mahabang buhay. Magagala ka sa bawat araw ng buhay mo. Sa bawat pagtulog at paggising, magagala ka. Mararamdaman mo sa iyong katawan, palusog ka ng palusog. Wala ka ng karamdaman, pagpapalain ka pa ng Diyos, nasa iyo pa ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Ako sasabihin kong, sapat ng biyayang natanggap ko sa Malapay noon. Almost 37 years, wala na akong mahihiling pa. Ang hinihintay ko na lang ay ang pagkuha ng Malapay noon, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Pagpapalang physical, natanggap ko na yan. Pagpapalang financial, natanggap ko na yan. Pagpapalang spiritual, natanggap ko na yan. Yung matamis na presensya ng Diyos, sapat na yan na pagpapala para sa tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya isa na lang, rapture na lang ang aking hinihintay. Or kunin ako ng mahal na Panginoon. Naganap na sa akin ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga, finally, meron tayong tinatawag a longing fulfilled. A longing fulfilled ang ibig sabihin ang natupad na hangarin o natupad na pangarap. Ano ba pangarap nyo? Meron ba kayong pangarap sa buhay? Hindi naman masamang mangarap. Basta ang pangarap mo, kasama mo sa pangarap mo ang ating mahal na Panginoon. Kasi meron tinatawag a longing fulfilled, mga minamahal. Fulfillment sa lupang ito, pinagpala ka ng Diyos dahil ang matalinong tingin ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay merong salaysay na saksi. Pinatototo mo ang kabutihan ng Diyos at kumakapit ka sa Diyos. Kaya naman, meron kang natupad na pangarap o meron kang natupad na hangarin. Last verse, kindly. Last verse, maghanda po ating manugtog, mga magpaawi. The book of Revelation, chapter 21, verses 3 and 4. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Anli po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatay 3 at 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Palakpakan natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating mga Panginoon. Last verse na, pumalakpak tayo, may pasasalamat at galang, palakpak na abot sa to ng biyaya ng ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Uulitin ko lang, baka ma-misunderstood niyo yung aking sinabi. Hindi masama ang mangarap. Pero kung mangangarap ka, siguraduhin mong matalinong tingin ng Diyos ay nasa iyo. Ang ibig sabihin, sa pangarap mo, isama mo ang ating mahal na Panginoon. Kasi meron akong kilala, batang-bata, 27 years old, milyonaryo. Sa isang taon, kaya niya kumita ng 1 milyon, mga minamahal. Pero hindi siya masaya. Bakit? Kasi dati siyang ginagamit ng mahal na Panginoon. Ngayon, nagtayo siya ng business, mga minamahal, yung business niya lumawak. Kumikita ng 1 milyon, isang taon. Kaya milyonaryo siya sa 27 years old na taon niya. Mga 27 years old siya. Pero milyonaryo. Pero wala siyang saya. Hinanap niya ang saya sa ibang bansa, pumunta siya sa ibang bansa. Pagbalik niya, malungkot pa rin. Sabi niya, ang isip niya, palaging negative. Sa dami niya ng tauhan, iniisip niya, lagi daw siyang ninanakawan ng kanyang mga tauhan. Galing din ako sa business. Sa amin nga, buwan-buwan, nagpapalit ako ng tauhan. Kasi sa unang linggo, 2 linggo, mababait lahat yan, masipag.
Pagdating ng isang buwan, tamad na lahat yan, ayaw na magtrabaho. Gusto lang sumuweldo. O, palitan mo agad. Palit kami ng palit, mga minamahal. Yan ang sistema ng business eh. Pero pagkasama mo ang mahal na Panginoon, ano man ang problema mo, pagagaangin niya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ginawa niya, nagpa-Bible study siya doon sa pwesto niya. Sinama niya yung mga tauhan niya. Binalik ng Diyos ang kagalakan sa kanyang puso. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Mangarap ka. Pero mangarap kang kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng gagawin mo, panatali mo, siguraduhin mo, yung sagacious look of God ay nasa iyo. Ang matalino't maalam na tingin ng Diyos ay nasa iyo. Dahil ang Diyos ang titingin at papatnubay sa iyo, magkakaroon ng katuparan ang hangarin at pangarap mo. A longing fulfilled o natupad na pangarap, sabi ng ating nabasa, Revelation 21, verse 3, sa last praise tayo, siya ay mananal sa kanila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Magiging bayan ka ng Diyos. Ang Diyos ay mapapasayo. Kasama mo ang Diyos sa langit. Magiging Diyos mo. Ikaw mismo magiging bayan ka ng Diyos. Verse 4, ang sabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ngayon, luluha ka. Hindi na sa kalungkutan, hindi sa kabagabagan. Luluha ka sa kagalakan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Second sentence, hindi na magkakaroon ng kamatayan o magkakaroon pa man ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Wala na yung una mong mga naramdaman. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ang matalino't maalamang tingin ng Diyos ay nasa iyo. Ang sabi, yung mga unang bagay na meron ka, naparam na ang nasa iyo. Ang biyaya ng Diyos, meron kang tinatawag na ang natupad na hangarin o a longing fulfilled. Yung hangarin mo, binigyang katuparan ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At habang tayo maawit, meron kayong dalang baguhan. Yung mga nasa garahe, nasa labas, nasa left and right ng ating chapel. Samahan nyo sa loob, mga minamahal, kung nais nilang tanggapin nila ang tinasawag na matalino at malamang tingin ng ating Diyos na merong Diyos na papatnubay sa kanila. Ating beloved co-preacher, Brother Hill. God bless you po, beloved Preacher Louie Angles, sa napakagandang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga sa ating beloved guest viewers, sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan, ngayon po, araw ng pagtanggap, mga inibig ko. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko, at habang tayo maawit, napapuring awiting gawin nating panalangin ng awiting ito, habang ang mga baguhan ay inaalay ng ating mga beloved choir members sa harapan, tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Unawaan natin ang awiting ito. Hallelujah. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Yes, hallelujah. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin at sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Hallelujah, hallelujah. Magpagkailanman pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko'y tanging ang presensya mo. Hangarin ko'y sundin ang loob mo.
buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, gawin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Mga iniibig, sana pakinggan natin napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais nating manatili, ang matalinong tingin ng Diyos sa atin, yung mga tinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ito po'y ating pong i-treasure, panghawakan po natin. Ano man ang pagsubok ang kinakaharap mo sa oras na ito, ano man mga problema kinakaharap mo, may karamdaman ka man na tinanggan ng mga doktor at hospital. Subalit kung ikaw'y maglilingkod ng katapatan, isagawa ang kanyang banal na kalooban, matatamo natin, mararanasan natin, madadaman natin yung matalinong tingin ng Diyos lagi na sa atin. Hindi kailanman tayo iiwanan, hindi kailanman tayo pababayaan ng ating malaban noon. Ibigay mo yung tapas na paglilingkod mo sa Diyos, kapatid. Ang isa ating mga inibig ng mga bagulang dito ngayon sa harapan, unas yung makamtan na ang payo ng Diyos, yung kanyang tingin na lagi nakatinig sa atin. Ibigay mo buhay mo sa ating pinakahamal na Panginoon. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya ang Diyos na magpago natin buhay. Hallelujah! Patuloy natin mapurihan ating pinakahamal na Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay, kapatid. Ibigit mo yung mata. Pulayin mo. Isa-isayin mo ang mabuting ginawa ng Diyos sa mga sa atin. Hallelujah! Dalangin ko'y dalhin ang presensya mo. Yung presensya ng Diyos na ating lagi natatapat. Hindi kaya bayaran na lang sa ito. Intreso natin lagi. Ang mga mamaya presensya ng Panginoon. Hallelujah! Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, dalhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, dalhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Hey, members of God's Commission, members. Sa ating mga iniibig na mga bago natin ngayon sa harapan, mga sa ating beloved podcast viewers, kung nais niyo pong yung matalinong tingin ng Diyos ay mapapasa inyo, meron pong 4 na susi na kaligtasan. 3 gaganapin nyo ngayon. Unang-una, yung pananampalataya sa isang buhay. Na ang pananampalataya po nakuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na nakita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos kung sa sumampalataya na isang Diyos lamang, saan tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Pangalawa, yung makasya sa pagsisisi. Sabi naman Biblia, for all have sinned and come short the glory of God. Lahat ay nangangkasala
at walang umabot sa kalutan Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matwid, wala. Kaya pag tayo nagsisimang ibig ko, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalimutan. Iiwan mo na yung dati mong ginagawang masama. Ang lakad mo na ay patungo na sa ating mahal na Panginoon upang ang Diyos ay lagi nakatingin sa iyo. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin mo ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gabates 38, mangagsisi at mangagbaptismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagpatawad niya makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po nilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat ang problema, sunod kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo doon, naiwan na yun doon lahat, siya ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating malapanon. Sabi sa Roma 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptismo ko ng kanyang banal na Espiritu. Ang mabait na Diyos lamang ang may kapangyarihan gumawa nito. Hindi kayang gawin ng tao ito, minibig ko. Sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailangan ninyong pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya sa ating mga inibig ng mga baguhan sa harapan, pakitaas po niyo yung dalawang kamay. Mag sa ating beloved webcast viewers, pikit na po niya yung mga mata. At sundin niyo po yung aking panalangin na sasambitin. Tanggapin niyo ang una, pangalawa, pananampalataya at pagsisisabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang nangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisikip pong manalangin. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Pastor Kristo, pagbukas mga biyaya sa mga naunang dalangin na aming minamat, ginagana Pastor Evangelista Almeda, yung tayo propagod sa aming mga iniibig ng mga pagunan tito ngayon sa harapan, pagkat sa aming beloved group of viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa sa katotohanan at isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin pong simulain ng kanilang marubrub na pagligtas o Diyos. Iligtas mo rin maging ang kanilang mga sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa para sa gawa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong aalis sa lugar na ito na hindi mo tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon. Sabagat kung uwi na hindi nagbabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos ninyong kasalanan, ayaw niyo gagaling yung kalamdaman, ayaw niyo mawala mga problema niyo. So, barit, pag gusto mamaya, tanggapin niyo ang baptismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon. Pag uwi niyo mamaya, baon-baon niyo kapatawaran, kagalingan, kapayapang, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-abad, babaptismo ang kanyang banal na Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron kayong karapatan na tawag natin ang masalag bilang kanyang mga anak sa kanyang mga pangailangan. Prayer for the sick. Ako po binibigay mo sa ating beloved Lord and preacher, Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you. My beloved preacher, beloved Brother Hill. Magkaisa po tayo ng mga minamahal, dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po muna ay magsisig, mga minamahal. Dakila po namin ang masalangit. Diyos na magpanin sa lahat, amang banal, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga naunang dalangin po, magkagalang-galang, Malapastor, Beloved World Evangelist, World Destroyer, Midway, and Time Prophet, na kami sa iyong banal na paanan, nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan at maging hallelujah, handa sa araw na yan, na yung pagbabalik at gamitin mo rin kami bilang ilaw at asin sa libutan sa pagliligtas pa ng maraming kaluluwa, mahal
mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy may pagkasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Pagluwalat sa banal pangasabi na pinagkalooban mo kami ng totoong mga magulang sa aming kagalang-galang. Mahal na Pastor, beloved Mama dear, mahal na Panginoon, with the beloved children, narito po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy na mainit naglingkod sa iyo, tumimos sa amin ang tunay na pananampalataya, tinuro namin kagalang-galang magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, patuloy ang kalakasan, mahabang buhay, all beloved children, mahal na Panginoon, upang may sakatuparan na nais mo na bago magbabalik lahat ng iyong mga hinirang sa buong mundo, mahal na Panginoon, mabahagi ng pumuna ng purong-purong salita, mahal na Panginoon, hallelujah, madala sa iyong paanan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamaliilihans po natin ating mga sarili sa kamay, sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan, may karamdaman, at i-cast out po natin mga minamahal, pinagkaluban tayo ng ating mga Panginoon ng kapangyarihan, mapalaya sa masamang espiritu, karamdaman, problema, o bisyo man niya. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal with authority, cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, matter problems, financial problems, drug addiction, unbelieving doubts, living glory, pride, lust, covetous, materialism, mga utang, demons of poverty, demons of idolatry, cast out, be healed, be healed, so right now, be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen, amen, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon na tayo po ay sumampalataya. Maminamahal lahat ng ating mga kahilingan, pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo po may sisigaw buong lakas. Galing sa ating mga puso, maminamahal with the powerful words na hallelujah, praise the Lord, sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon.